Napag-usapan natin ang patungkol sa dalawang pinaka-troublemakers in the history. Ito ay walang iba kung hindi itong sila Twilight at Diablo. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So itong si Twilight nga ay hindi katulad ni Diablo in a sense na masyado siyang imposing ng mga beliefs niya sa ibang mga tao. Itong si Rain kasi ay may pagka-self-centered rin at although ayaw niyang i-admit tamad nga itong si Rain at meron siyang way para gumawa ng mga bagay-bagay. Kaya ang ayaw niya ay yung may nag-i-impose sa kanya kung paano dapat gawin ang kanyang mga trabaho at yun nga ang dahilan kung bakit galit siya kay Twilight. Nung una ay balak lang sana na rin na iwasan lang ito pero na-realize na rin eventually na hindi pala yun pwede kasi masyadong maraming trouble na ikinokos itong si Twilight. Kabilang na daw sa mga yon ang life disaster, the Undead City, the Two Moons, the Eroded Forest, the Sea of Fresh Blood at countless other evil experiments na nag-cause ng napakaraming mga disasters. Hindi na daw kilala ng mga humans itong si Twilight kasi nawala na nga ang record patungkol dito. Pero itong si Twilight daw ay nire-recognize pa rin ng mga Demon Lords bilang dangerous person. Napakaraming beses daw na kinailangan na rin na magtrabaho para linisin ang mga kaguluhan na ginawa nga nito. Kaya galit na galit talaga si Rain sa kanya. Itong si Rain ay mahilig magtanim ng galit at hindi niya talaga kinakalimutan. Meron daw siyang detailed notes patungkol sa mga ginawa nitong si Twilight. Kaya nung time daw na tinapos ni Romina si Twilight talagang nag-celebrate itong si Rain at nakaramdam siya ng deep gratitude sa may Demon Lord na ito. Tumaas rin ang respeto niya kay Rominas nang dahil nga doon. Pero unfortunately nag-resurrect nga daw ito ngayon. Kaya kailangan niya na naman daw itong bantayan. Napasabi na lang itong si Rain dito na ang malas daw. Buhay na naman daw itong monster na ito. Pero sa tingin niya naman daw kaya naman itong tapatan nito nakakatakot na si Testarossa. Sa judgment daw nitong si Rain ay mahirap daw itong laban na ito. Pero magaling daw kasi si Testarossa pagdating sa may defense. So sa tingin niya naman daw walang way para matalo ito sa may laban. Pero paano naman daw kaya sa may offense? Wala daw siyang masyadong alam patungkol dito. Malakas daw talaga itong si Twilight kasi marami na itong ginawang immortality experiments, pati na rin mga atake. Kaya medyo concerned itong si Rain na baka hindi ito kayang totally tapusin itong si Testarossa, lalo na daw ngayon na mas ominous na ang aura nitong si Twilight at hindi nila alam ang full extent nitong power nito. Clearly, mas malakas daw itong si Twilight compared nung time na tinalo ito nitong si Rominas. As a matter of fact, sa tingin niya daw kapag nag 1v1 sila nito ngayon hindi niya dito kayang manalo. Pinagpawisan dito itong si Rain sa may thought na ito. Nakapag-evolve na daw siya dahil kay Rimuru-sama. Pero still, hindi niya pa rin daw kayang tapatan itong si Twilight. Maybe, kaya niya daw itong tapatan for a short period of time kapag talagang ginawa niya ang best niya. Pero unfortunately, wala daw talaga siyang chance na manalo dito. Kaya napaisip itong si Rain kung paano daw kaya lalaban itong si Testarossa ngayon. May tiwala naman daw siya kay Testarossa kasi nakita niya na rin daw kung paano ito makipaglaban. Actually, nakalaban niya na rin daw ito at talagang different league daw itong si Testarossa kung ikukumpara sa kanya. Itong si Testarossa daw ang pinaka-calculating sa lahat ng mga primordials. Kaya hindi daw ma-imagine rin na harap ito sa harapan itong si Twilight kung wala itong chance na manalo. Sigurado naman daw siya na aware itong si Testarossa sa sariling mga weakness niya at narinig niya na rin daw na maganda ang naging performance nito laban kay Valkyrie-sama. Siguro daw kapag ini-cheer niya na malakas ito mas magiging maganda ang performance nito dito. Pero alam naman natin na walang kwentang support nitong si Rain para kay Testarossa. Pero ini-assume nitong si Rain ngayon na matutuwa itong si Testarossa sa kanya. Kaya ngayon talaga nakatutok itong si Rain sa panonood sa may laban. Ngayon tingnan naman natin ang point of view nitong si Testarossa. Although naiinis nga siya sa mga napapakinggan niya kanina hindi na distract itong si Testarossa. Alam niya ang goal niya at sa isip niya meron na siyang complete na plano kung paano siya mananalo. Ngayon nang provoke itong si Twilight. Sabi niya ano daw ang problema? Hindi daw ba susugod itong si Testarossa? Sinabi ito ni Twilight in a very condescending tone pero hindi nag-respond itong si Testarossa sa kanya at ngumiti lang siya dito. Kaya nagtanong ulit itong si Twilight na ano daw ang nakakatawa. Wala daw sa position ngayon itong si Testarossa para makapag-relax ito. This time sumagot itong si Testarossa. Sabi niya ridiculous daw. Sa tingin daw ba nitong si Twilight nasa kanyang advantage? Hearing this response naging suspicious itong si Twilight. Bakit daw kaya kakaiba ito umakto ngayon? Hindi daw niya in-expect ang
ang behavior na ganito. Nakakapikon daw. Ito daw ang dahilan kung bakit galit siya sa mga tao na hindi marunong lumugar. Ngayon daw kasi, parang ini-underestimate siya nito base sa may performance niya dati. Oo daw, na i-turn siya into dust ng kanyang beloved daughter na si Ruminas. Pero hindi daw yung defeat. Isa lang daw yung unavoidable na experiment. Sinubukan niya daw kanina na i-provoke itong si Testarossa para mag-all out ito at magamit niya ito bilang test subject sa power ng kanyang bagong dragon-like body. Pero hindi niya daw in-expect na i-underestimate siya nito. Kaya disappointed daw siya dito. Kaya sabi nitong si Twilight wala daw siyang magagawa kung ganito ang behavior nitong si Testarossa kasi sanay daw itong mga ito na tumingin na mababa sa mga kalaban nila. Pero kung nakapag-develop daw ito ng isang trained na mata kakabahan na daw agad itong si Testarossa dahil sisiguraduhin niya daw na makakaranas ito ng napaka-painful na experience. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.